Nasa itaas ang mga Diyos. Siksinan Luxiao ay handang ialay ang kanyang buhay sa langit para mapakain ang 80,000 sundalo at mamamayan ng Shufang. Sino ang nagsasalita? Naway maawa ang mga Diyos. Bigyan mo ako ng isang timba ng tubig mula sa Shufang. Shenting, magpirma bago magsyam ng umaga. Sa utang na 30 milyon, ako na ang bahala sa'yo. Sinira mo ang Shen, gusto mo pa akong pasalamatan. Wala nang Shen. Wala nang Shen, hindi ka pa makabili ng almusal bukas. Zuyang, ang sama ng loob mo. Yesi, maghintay ka na lang na ipasara ng bangko ang pabrika. Ubus na ang tubig sa balon sa lungsod. 3 araw na nilalapitan ng bata ang niebe. Walang kakayahan ang inyong lingkod, kahit ilusyon pa ito, o biro man ito. Subukan mo lang isang beses. Mag-ingat ka, General. Tunay na tubig ang tubig na ito. Matamis. Dumating ang himala, may pag-asa na ang Shufang. Nasa itaas ang mga Diyos. Ang 8,000 sundalo at mamamayan ng Shufang ay nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos. Huwag magpasalamat ng maaga, iyan na lang ang natitira sa akin. Ang mga salita sa itaas, General, wala akong alam sa mga iyon. Paano kainin ang bagay na ito ng Diyos? Pakuluan hanggang sa maluto, sa kahatiin at kainin. Hilingin sa Diyos na muling iligtas ako sa suyuan. Lahat ng buhay ko, 80. Nasa isang salitang mo lang. Kung ang Diyos ay magpapala muli ng pagkain at tubig, si Luxiao ay handang ibigay ang kanyang buhay. Unahin mong panatilihin ang iyong buhay. Kulang na kulang ako sa pera ngayon. Pera. Alam mo ba kung ano ang pera? General, ito ang ari-arian na iniwan ng iyong ina. Wala nang natira sa Shufang. Ihuhulog ko ito sa libingan. Ihandog sa altar. Kung kukunin ng Diyos ang ginto, hindi nagbibigay ng pagkain. Diyos. Ito ang buong ari-arian ni Luxiao. Tinatanggap ng Diyos. Magbibigay siya ng pagkain. Totoong ginto. Ako ang tanga, hindi ako Diyos. Miss Shen, hindi lang ito ginto. Ito ay mga antigong bagay. Magkano ang darating ngayon? 120 milyon, agad itong ililipat. Kung mayroon ka pang ganitong mga bagay, kontakin mo ako. Saan ka kumuha ng pera? Walang kinalaman sa iyo. Ang 30 milyon ni Shenting Wan ay simula pa lamang. Maaari mo bang pigilan ang nangyayari ngayon? Hindi maiiwasan ang bukas. Kita-kits bukas. Naubos na ang mga Diyos sa nakaraang gabi. Ang mga matatanda at mahihirap sa lungsod ay hindi pa nakakain. Alam ko. Ngunit ang 8,000 tao ay hindi masasalba ng isang supot ng baozi. Nais kong ipagpalit ang natirang pagkain mula sa hilaga. Huwag mo munang pag-usapan ang natira. Sabihin mo muna kung gaano karaming bigas ang kaya ninyong tanggapin. Basta't handa ang Diyos na magbigay. Kahit gaano karami ay kaya kong tanggapin. 100 toneladang bigas. 100 toneladang harina. Anong gagawin mo sa mga ito, dalaga? Babayaran ngayon at ilalagay sa sasakyan. Lahat ng transportasyon sa bodega ay may bayad. 3 beses na bayad sa transportasyon. Lalabas sa loob ng 2 oras. Natapos na ng boss ang huling sako. Naghahanda si Luxiao na kumuha ng bigas. Ang general ay bigas. Tunay na pagkain ang pagkain. Bubuksan ang bodega para magluto ng lugaw. Unahin ang mga matatanda at bata. Napakalaking biyaya ng Diyos. Nabuhay ang 800,000 sundalo at mamamayan ng Shufang ngayon. Huwag lang ngayon mabuhay. Ano ang gagawin bukas? Inutusan ko na ang tao na bilangin ang mga pangangailangan ng hukbo. Ihahain ito sa mga Diyos mamaya. Malinaw ang hanay. Makinig sa huli. Sinuri ko, pumunta ka sa pamilihan ng mga butil at langis ngayon. Nag-upa ka pa ng warehouse. Sinusundan mo ako. Binabalaan lang kita. Hindi sapat ang pera ni Shen para sa'yo. Nag-aaksaya ka lang. May kalaban din kayo dyan, Diyos.
Meron, at malapit na siyang sumuko. Luxiao, bukod sa ginto, meron pa bang lumang pintura, porcelain at jade? Mayroon pa ba? May ilang lumang gamit mula sa nakaraang dinastya sa kaban ng bayan na matagal nang natabingan ng alikabo. Hindi bale ang alikabo, basta huwag lang mabasag. Sa akin, mas mahalaga pa ang mga sirang gamit kaysa ginto. General, ang mga garapon na ito ay pwedeng ipalit sa pagkain mula sa Diyos. Sabi ng Diyos, kaya-kaya. Ito ay mga garapon mula sa opisyal na pugon ng nakaraang dinastya. Natakot ang matanda na masaktan sa daan. Kaya isa-isa na lang ang ipadala. Kung may masira, 3 araw kang walang lugaw. Yun siyang Joshi. Zuyang, ngayon ako naman ang magpapasindak sa'yo. Ginoong Shen, saan po kayo galing? Kailangan mo lang husgahan kung totoo o hindi. Totoong bagay, lahat ay totoong bagay. Kailangan kong umalis ng mabilis, pampublikong auction. Totoo bang likha ito ng finest that guest? Magkano ang panimula? 30 milyong darating ngayon. Bata, alam mo ba ang mga patakaran dito? Alam ko, ang tunay na produkto ay hindi naghihintay. Ipadala ang address. May silbi ba ang mga lumang bagay ng Diyos? Napakasilbi nito. Kukunin ko ang huli at maghahanap pa. Huwag masyadong maghangad. Magsisimula na akong umatake. Hintayin mo akong magsalita. Nagmamadali ang bangko kay Ginoong Shen. May demanda ang supplier. Sahod ng empleyado. Ano ang una mong solusyon? Handa si Zhu na tanggapin ang responsibilidad. Napakaganda na niya. Normal lang na hindi mo kayanin dahil bata ka pa. Tapos ka na bang magsalita? Nabayaran na ang utang sa bangko. Huwag magmadali, may penalty pa ang mga supplier na hindi nagbayad. Mula ngayon, lahat ng mga account ay isasara. Papasok ang panlabas na audit. Shen Tingwan, anong karapatan mo? Dahil ang apelyido ko ay Shen. Dahil ako pa rin ang pinakamalaking shareholder. Sino ang gumalaw ng kahit isang sentimo ng kumpanya? Pipilitin kong ibalik ang lahat ng pera. Si Gino, nag-iiwan ng isang linya sa tao. Nagtatakda ba kayo ng linya kapag gumagawa kayo ng peke na libro? Sabihin kay Zuyang, gusto mong matikman ang Shen Corporation. Hindi siya matibay ngipin. 35 milyon. Saan mo nakuha yan? Hindi ito tungkol sa iyo. May tao sa likod mo. May tao ba sa likod ko? Malalaman mo rin agad. Nanalo ka. Nanalo sa unang laban. Ngayon, gusto ko ring manalo. Anong nangyari sa Shufang? Muling umatake ang mga barbaro sa lungsod, at ang aming mga sandata ay halos hindi na makayanan. Kung walang bagong armor, maraming tao ang mamamatay sa susunod na pagsalakay. Hindi ko kayang bumili ng armor. Hindi rin basta-basta makakabili ng bakal. Hindi ko na kayang, wag nang pasakitin ang mga Diyos. Sino ang nagsabing hindi ko na ito aasikasuhin? Ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng bakal. Ito ang mataas na pugon. Hindi ito pang alay. Huwag itong gamitin sa pagsamba. Nasa loob ng pugon ang mga Diyos. Tingnan muna ang katawan ng pugon. Huwag basta-basta humawak sa screen. Kung talagang magagawa ng pugon na ito, maaaring gawing bakal ang scrap, mataas na kalidad na bakal. Ayon sa ipinakita ng mga Diyos, magsisimula ng trabaho sa magdamag, paraan ng uling. Sinubukan ko na ito bago makasagot. Makakaya bang mabuhay ng Shufang? Tingnan ang inyong mga kakayahan. May ilang pondo na dumaan mula kay Ginoong Shen at Ginoong Qian patungo sa mga kumpanya na konektado sa pamilyang Zhu. Tungkol sa mga ganitong bagay sa audit sa huli. Kung masyadong malalim ang pagsisiyasat, hindi ito maganda para sa lahat. Natatakot ka, ako naman ay natatakot na magsisisi ka. Ang bakal ng general ay mas maliwanag kaysa dati. Hindi sapat ang alaala, hindi sapat ang pag-alala, hindi sapat ang alaala, hindi sapat ang alaala, ang kailangan ko ay bakal. Huwag mong intindihin.
Hindi sapat na mabuhay lang sa Hilaga. Kailangan din itong ibalik, naging general na siya. Hindi ito bakal. Ito ay sandatang banal. Ang unang bakal na kutsilyo ay naging luma na. Hindi na ito matibay. Huwag kang magmadaling magalak. Kailangan mo pa ng gamot, asin at tela. Pwede mo rin itong ipagkaloob. Bibiliin ko ang mga kaya kong bilhin. Kung hindi mabibili, hahanap tayo ng ibang paraan. Sinasabi ng Diyos na bumili na. Kailangan ng pera para bumili. Kaya mo pa bang humawak dyan? Napakalaki ng dami. Ikaw ba ay tumutulong sa sakuna o nagbubukas ng ospital? Pagsasaayos ng pabrika, reserba ng medikal para sa mga empleyado. Sundin ang mga tamang proseso. Huwag lumampas sa hangganan. Ginoong Shen, ito ay hindi ang mga karaniwang materyales na ginagawa namin. Mula ngayon, magbubukas ang Shen ng isang linya ng murang matibay na tela. Para kanino? Gagawa muna tayo ng sample. Ako na ang bahala sa mga mamimili. Huwag inumin, gamitin ito sa sugat. Kung mayroon ang general nito, makakabuhay siya ng kalahating tao. Kulang pa ang kalahati. Gusto kong mabuhay silang lahat. Shen Tingwan, bumili ka ng bigas, gamot at tela. Ano ba talaga ang balak mo? Sobrang mahigpit ng hawak mo. Malalaman ko rin yan. Kailangan bang patayin ko ang sinuman? Ang taong ito ay paulit-ulit na pinipilit ka. Ang pag-iwan sa kanya ay kapahamakan. Lu Xiao, hindi mo pwedeng gawin yan dito. Paano ka magtatanggol sa sarili mo? Umaasa siya sa pamilya Zhu, kaya't sisirain ko ang kanyang suporta. Hindi tumatanggap ng bisita ang Ginoo ngayon. Pakisabi kay Shenjia, kay Shen Tingwan. Dala ang tunay na likha mula sa Yanshan upang bumisita. Papasukin siya. Xiao Shen, alam mo ba kung ilang tao ang nagpaloko sa akin gamit ang peke na pintura? Kaya hindi na ako magsasalita pa. Ikaw na ang bahala. Totoong likha. Presyo. Ayaw ibenta. Aalagaan ko na lang sa iyo. Kung masyadong mabigat ang regalo, hindi na ito magiging maliit na bagay. Kailangan kong ipagbayad ang ginawa ni na Zhu Jiali, yung batang si Zhu Yang. Sobrang mahaba na ang kanyang kamay. Lahat ng pakikipagtulungan ng Zhao sa pamilya Li ay nakansela. Sino ang nagbigay ng balita? Imposible, pumayag pa si Ginoong Li na tumulong sa akin noong nakaraang araw. Naging. Ang unang saksak ay tumama. Kay Shen Tingwan, ano ba talaga ang dinala mo sa pamilya Li? Sige, hulaan mo. Hindi kita pababayaan. Ang ikatlong prinsipe ng mga barbaro ay magdadala ng mga sundalo sa loob ng 3 araw. Gusto nilang lunukin ng sabay ang suyuan. Matibay na magtanggol. Kung hindi magtatagal ang depensa, huwag na lang magtanggol. Nasabi mo na ang tungkol sa mga anak ng hari ng baril na nagmamana. Pero sa labas, sumusunod pa rin sila sa utos ng hari. Sa labas, nagkakaisa sila. Sa loob, hindi sigurado. Sino ang nagbawas ng pastulan? Sino ang nagbitiw ng mga sundalo? Sino ang pinakakinamumuhian ang ikatlong prinsipe? Pinuno ng Heihe na tribo. Magsimula tayo sa kanya. Magpalitan ng balita sa 3 ruta. Ano ang sasabihin ng general? Sabihin mong nais ng hari ng mga barbaro na kunin ang pastulan ng Heihe na tribo. Sinasabi ng ikatlong prinsipe na pagkatapos ng digmaan ay papatayin ang mga may mataas na ambisyon. Sapat na kung mukhang totoo. Talagang gustong agawin ng ikatlong prinsipe ang aming sakahan ng kabayo. Isang sirang sula, tama bang pagdudahan mo ako? Kayo ng iyong ama ay kumakain ng karne. Pinapadala ang aming tribo sa kamatayan. Hindi ito ang unang pagkakataon. Talagang nagulo na ang mga general. Pumasok na ang unang tinik. Huwag magmadaling bunutin. Ano ang susunod? Hayaan mong lumaki ang tinik na parang kutsilyo. May pagdududa ang Heihe na departamento sa ikatlong prinsipe. Ngunit maaaring hindi siya mangahas na lumaban.
Kaya bigyan siya ng dahilan para lumaban. Ano ito? Asin, saa, matapang na alak. May isa pang pangako. Pangako. Ninakaw nila ang proteksyon ng Shufang para makapasa sa taglamig. Boss. Mukha kang naghahanda magbukas ng supermarket. Malayo sa lugar na iyon, halos malayo na talaga. Kunin mo ang kargamento. Dalhin ito sa pinuno ng Heihe. Sabihin mo sa kanya na handang makipagpalitan ng kapayapaan ang Shufang kung siya ay magtatanong tungkol sa halaga. Buhay ng ikatlong prinsipe. Haha, masarap na alak. Saan nakuha ng inyong general ito? May mga Diyos sa likod ng aking general. May hindi ba pagkakaintindihan kay Ginoong Li? Sabi ni Ginoong Li, masyadong marumi ang gana ng pamilyang Zhu. Ayaw niyang makialam. Anong kapakinabangan ang ibinigay sa inyo ni Shen Tingwan? Nang aktibo ang mga general sa Heihe, pinutol nila ang supply ng bigas ng ikatlong prinsipe. Huwag lang kayong tumingin sa kanilang kaguluhan. Alam kong oras na para tapusin natin ito. Ang tatlong halagang ito ay dumaan sa dalawang kumpanya. Sa huli, pumasok ito sa kaugnay na account ng pamilyang Zhu. Ang pumirma ay si Vice Presidente Qian. Hindi makakayanan ni Shen Tingwan ang higit sa 3 araw. Kapag kinuha na ni Zhou ang mga account, walang mag-check. Ano na ang mangyayari sa mga halagang pangkagamitan? Gagawa ng lumang kontrata at ipapasa ito sa supplier. Ngayon, sino pa ang gustong magdala ng pasanin para sa kanya? Anong ibig sabihin ni Ginoong Shen nito? Binibigay ko sa iyo ang pagkakataong magkusang magpaliwanag. Sino ang mauuna magsabi ng malinaw? Sino ang magbabayad ng kaunti? Nakita na nila ang record. Hindi ko na kaya. Kahit hindi ko na kaya, kailangan kong tiisin. Bakit hindi ka natatakot na meron siyang recording kapag kumuha ka ng pera? Hayaan mo siyang mawala ng reputasyon at mabigo. Ito ay kontra-atake ng kaaway. Nagmamadali na siya. Hindi ka natatakot. Natakot ako na hindi siya tumalon. Ginoong Shen, totoo bang inangkin ninyo ang pondo ng gobyerno para sa mga supply ng pagkain at gamot? Ang mga supply ng pagkain at gamot ay bahagi ng bagong negosyo ng Shen. Sino ang kumuha ng pondo? Magpapalabas ang pulis. Hindi natatakot si Shen sa investigasyon. Yung mga natatakot sa investigasyon ay nasa sasakyan na. Makinis na tela, makapal na cotton, simpleng tolda. Ginawa na namin ayon sa iyong hiling. Walang pampublikong order si Ginoong Shen sa mga paninda na ito. Magkakaroon din. Yung parehong mamimili pa rin, huwag magtanong ng mga bagay na hindi dapat itanong. Ang Heihe Department ay nagbago. Ang mga nakapaligid na mga tao ay tumatakbo papunta sa atin. Huwag lang magbigay ng lugaw, magrehistro at gumawa ng listahan. Ano ang silbi ng pagrerehistro? Para sa mga gustong magtanim, bigyan sila ng lupa. Para sa mga sundalo, bigyan sila ng magandang sahod. Ang puso ng tao ay hindi basta-basta nakukuha sa sigaw. Ito ay pinapangalagaan. General, makakaligtas ba tayo? Pumasok sa rehiyon ng Shu. Kung susundin ang mga patakaran ng Shu, makakaligtas tayo. General, kalahati ng tao ay hindi kayan hawakan ang espada. Kumuha ng supply mula sa Shu, kaya't sundin ang mga tao ng Shu. Ibebenta ko ang buhay ko sa general. Hindi ito pagbebenta, kundi sabay na mabuhay. Si Luxiao ay mahilig mangakit ng mga tao. Ang bilang ng mga sundalo ay lumampas na sa itinakda ng imperyo. Isang hangganan na general. Saan manggagaling ang supply ng pagkain? Saan manggagaling ang mga sundalo? Kailangan bang pigilin ito? Ipinapasok sa palasyo. Hayaan ang kanyang kamahalan na makita ito ng kanyang sariling mata. Ngayon ay may bagong 3,000 na tao. Magandang balita, ngunit huwag masyadong magalak ng maaga. Bakit? Kapag marami ang sundalo, matatakot sa iyo ang emperador. Ang aking pinangangalagaan ay ang kanyang kaharian. Pero hindi niya ito iniisip ng ganito. Talagang dinala si Vice President Qian.
Mula ngayon, ang Shen Corporation ay ititigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa Zhou Corporation. Baka gumanti ang Zhou Corporation. Ngunit abala na sila sa kanilang sarili ngayon. Sa tuwid na laban, pinakamataas na 50% ang panalo natin. Kaya huwag tayong makipaglaban ng direkta. Sunugin ang mga suplay, walang pakialam sa dangal. Nagdaraos ng gabi sa mga suplay, hindi ito maituturing na marangal. Kailangan munang mabuhay para masabing marangal. Nagbago ang hangin ng general. Hintayin ang patrol na magdaan at magsindi. Sino ang may lakas na sunugin ang suplay ng hari? Hindi maputol-putol ang kanilang mga kutsilyo. Napakamakapangyarihan ng general. Unahin ang mga sugatang sundalo. Nawasak ang pangunahin na unit. Tumakas ang ikatlong prinsipe. Magandang simula para sa Diyos ng Digmaan. Diyos ng Digmaan. Ganyan ka nila tatawagin mula ngayon. Kung ako ang Diyos ng Digmaan. Ano ka naman? Isang tao na may utang pa. Bakit sila nag-imbestiga sa pamilyang Zhou? Inalis ng pamilyang Li ang proteksyon. Maraming bagay ang hindi na kayang itago. Lahat ng ito ay dahil sa iyo, Shen Tingwan. Hindi mo kayang manalo. May hawak akong ebidensya laban sa iyo. Saan galing ang mga antigong iyon? Maaari mo bang sabihin? Maaari mong subukan. Nahawakan na niya ang ebidensya laban sa iyo. Hawak lang niya ang anino. Ngunit kapag marami na ang mga anino, maaari itong maging talim. Maaari akong huminto sa pagpapadala. Hindi ito tungkol sa pagtigil, kundi kailangan ng pinagmulan. Daiman Cheng, pinagmulan. Tio Li, kailangan ko ng isang maaasahang linya ng koleksyon mula sa ibang bansa. Bata, mas malalim ang mga bagay sa likod mo kaysa sa inaasahan ko. Talagang mayroong mga naunang yan dito noon. Lumang lugar ng mga imigrante. Naguguluhan ang general, bakit ito ang tinatanong? Kung gusto mong magkaroon ng pinagmulan ang isang grupo ng mga lumang bagay, kailangan mong buhayin ang isang lumang lungsod. Panggagaya. Tulong. Shen Tingwan. Bukas, isasama kita sa hot search. Bigyan mo ako ng 3 araw. Ano ang balak mong gawin? Maghanap ng libingan para sa iyong mga bagay. Tanggapin ang utos ng General Luxiao ng Hilagang Bayan. Mahal na emperador, nagmamalasakit ka sa hangganan. Inatasan ng aming tagamasid na tumulong sa mga usaping militar. General Lu. Mga utos ng hukbo, mga talaan ng suplay, mga record ng militar. Ibigay muna ito sa akin para suriin. Masalimuot ang sitwasyong militar. Ayusin ni Rong mo. Maganda ang kutsilyo. Wala sa kabisera. Kailangan niya ng sigaw ng sundalo. Hindi pwedeng ibigay. Kung hindi ibibigay, ayaw sumunod sa utos. Kung ibigay mo, bukas ikaw ay magiging bilanggo. Hindi ang korte ang nandito para tumulong sa iyo. Para lang mang-ani ng mga pitch. Gusto ni General Wang din na suriin ang pinagmulan ng mga bagong sundalo. Malinaw na gusto niyang makakuha ng ebidensya. Kilala ng mga kapwa general kayo lamang, hindi ang mga yunuko. Walang sinuman ang pinapayagang magulo. Talaga bang hayaan siyang mangibabaw? Hayaan mo siyang mangibabaw sandali. Nawala muna ang pansin kay Zuyang. Ngunit may mga nagsisimula ng magtanong tungkol sa iyong suplay. Alam ko. Kailangan mong magmadali. 3 araw. Nanalo si General Lu ng malaking laban, kaya't hayaan tayong kumain ito. Mahirap ang kalagayan sa hangganan, naging hindi makatarungan ang sitwasyon ng tagamasid. Sobrang nang aapi ang general. Bukas, bigyan siya ng masarap na pagkain. Gagamitin ba ang kayamanan para patahimikin siya? Hindi para patahimikin, kundi para pakainin. Mga ganitong uri ng tao, hindi ko ito pinapansin.
Hindi ka naman nakikipagkumpetensya sa kanya. Kailangan mong buhayin ang Shufang. Sinabi pa ni General Lu kahapon na mahirap. Dumating ang tagamasid mula sa malayo. Hindi dapat mawala ng galang ang Shufang. Anong klaseng alak ito? Nakuha ito sa hangganan. Iniaalay sa tagamasid. Sinabi ng general na mahirap ang buhay ng tagamasid sa hangganan. Ibinibigay ito sa inyo upang maalis ang takot. Naiintindihan ni General Lu, hindi naman kami mga tao na walang puso. Huwag munang pag-usapan si Fang Di at ang kanyang mga sundalo. Mabuti, kailangan na nating makipaglaban, gusto niyang sumugod. Ngunit hindi siya makapanghimasok sa laban ng mga sundalo. Ang mga natitirang tribo ay nagkakaisa. Sinasabing 300,000. Mayroon bang mga lugar dito na kayang sumipsip ng tao? Nakakainis ang laban na ito, General. Kahit nakakainis, kailangan ng ebidensya. Bakit kailangan ng ebidensya? Kailangan niya itong isulat sa hinaharap para sumunod siya. Hindi kami nagmamadali tungkol sa utos ng sundalo. Dahan-dahang ipaliwanag ni General Lu kay General Xi ang pasensya. Pero kailangang maganda ang pagkakasulat ng Jaguar. Gusto ni Haring. Ipapatingin ko sa tagapamahala ng militar ang dokumento. Humarap na ang mga general. Bigyan natin silang panalo ulit. Natakot si Lu Xiao. Umabot ng 30 milya ang pag-atras. Tumakas ang mga Han, ngunit ang mga kabataan sa kapatagan ay hindi makatakbo. Sa silangan ng lungsod, may 100 milya ng lugar na tinatawag na ulan ng mga multo. Lupaing maalat at mabuhangin. Ang tao at kabayo ay nahuhulog at nahihirapang makalabas. Maaari bang pumasok ang 30,000 tao dito? Hindi ito larangan ng labanan kundi isang libingan. Kakainin nila ang Shufang. Hayaan silang lumunok ng putik muna. Kumpleto na ang lungsod. Hintayin mo, General. Lalabas na sila. Sindiin. Sumugod. Sumugod sa silangan. Nawasak ang pangunahing puwersa ng mga barbaro. Hindi alam ang kinaroroonan ng malaking prinsipe. Nanalo ang hilagang teritoryo. May pag-asa pang mailigtas. Gusto pa rin tayong labanan ng mga general kahapon. Kahapon sila ang kaaway. Ngayon sila ay mga bihag. Nanalo ako. Mukhang hindi ka masaya sa boses mo. Matagal na silang sumisigaw sa apoy. Ginagawa mo ito para mabuhay si Shufang. Makakatulog ka ba sa ganitong pag-iisip? Walang silbi ang bagay na ito kapag ipinasa. Walang saksakan sa sinaunang panahon. Pati mga Diyos may mga walang silbi. Hindi ako Diyos. Lu Xiao. Sige, tatawagin kita sa hinaharap na tingwan. Mighty General Lu. Walang alalahanin ang hilagang hangganan sa loob ng 100 taon. Malakas ang mga sundalo at kabayo ni Lu Xiao. Sumusunod ang puso ng mga tao. Ipinagkaloob ang titulong North Marquis at ibinigay ang bakal na sertipiko. Magpapadala ng ibang tao upang alamin kung saan nagmumula ang kanyang supply ng pagkain.
Congratulations, Lord Hao. May mga tao sa Beijing na naiinggit. Kailangan mong mag-ingat, Lord Hao. Ipinagkakaloob ang titulo at bakal na tiket. Parang biyaya ito. Ang biyaya ay maaari ring maging lubid. Ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Gawing hindi makaalis ang Shufang sa iyo. Hindi lang ang hukbo. Kailangan din ng mga mamamayan, negosyante, at mga nakataka sa iyo. Magpatayo ng lungsod, ay magtatag ng kaayusan. Ilaan ang lupa ayon sa pamilya. Magbigay ng sweldo ayon sa trabaho. Parusahan ang mga tumakas. Ang mga ani mula sa Shufang ay para sa inyo muna. Masyadong manipis ang kita sa mababang presyo ni Ginoong Shen. Kaunting kita, maraming benta. Kailangan munang buhayin si Shen. Ang mga ibinigay mo sa akin ay hindi na mukhang pang-urgent. Ang pang-urgent ay para lang makasurvive. Ang infrastruktura ang makapagbibigay ng panghabang buhay. Parang nagtatayo ka ng isang bansa para sa akin. Huwag masyadong maaga magsalita. Huwag magsalita ng masyado maaga. Nandyan pa ang emperador. Ginoong Shen, hindi ito tindahan. Ito ay isang kayamanan. Bawasan ang pagsasalita. Mas maganda kung magmamasid sa seguridad. Puno na ang appointment ni Ginoong Shen hanggang alas 10 ng gabi. Magbigay ng presyo. Kumuha lang, hindi ibebenta. Gabi ng espesyal na palabas. Yes, sir. Ang mga patakaran ni Xiao Shen ay mga patakaran ko rin. Susunod na item, jade disc na may ulap na disenyo sa gilid. Susunod na item, jade disc na may ulap na disenyo sa gilid. Susunod na item, jade disc na may ulap na disenyo sa gilid. Susunod na item, jade disc na may ulap na disenyo sa gilid. Masyadong kapansin-pansin ang iyong mga supply. 2023.2 Kumusta ang ani ngayon? 2023.3 2023.3 sapat na para bumili ng 10 warehouse. Sapat na para bumili ng 10 warehouse. Kaya mas marami pang tao ang makakapagtrabaho sa Hilaga. Luxiao, Luxiao. Itigil muna ang mga lumang bagay. May nangyari ba? Ang mga kagamitan mula sa Qin Dynasty ay buo pa rin. Lahat ay galing sa pribadong koleksyon sa ibang bansa. Sobrang linis nito. Sobrang linis talaga, parang bagong huli. Beaming, Dashi Baojin Lock Method Co. Atui, siya sa atin siya. Madam Shen, maaari bang pag-usapan ang pinagmulan ng mga bagay na ito? Madam Shen, kailangan naming suriin ang mga dokumento ng paglipat ng mga item. Sige, makikipagtulungan ako. Sa panahon ng pakikipagtulungan, mangyaring itigil ang kalakalan ng mga mataas na halaga ng mga antigong bagay. Luxiao. Naririnig mo ba ako, Luxiao? Huwag kang mawalan ng koneksyon sa oras na ito. General. Ang hukbo ng korte ay lumalaban sa ilalim ng bandila ng King Junse. Si Luxiao ay nag-recruit ng mga barbarong sundalo. May hawak ng maraming sundalo. Inutusan ka ng kanyang kamahalan na agad na sumuko. Isara ang mga pintuan ng lungsod. Ito ay hindi isang karaniwang inspeksyon ng negosyo. Ito ay tungkol sa mga kultural na yaman at seguridad. Sinasalungat nila ako. Sinasalungat nila na may grupo ka sa likod. Shen Tingwan, sinabi ko na sa iyo na hindi ako okay. Huwag mong isipin na malinis ka rin. Yung mga kayamanan mo, sapat na iyan para sa ilang taon. Luxiao, nasaan ka ba talaga? Walang ingay sa altar ng general. Baka may nangyaring masama sa kabila. Ngayon, abala tayo sa ating sarili. Kaya't mas kailangan nating tapusin ito agad.
Luke Xiao. Nandito ako. Saan ka na nawala? Nasa laban. Umurong ang hukbo ng korte ng 10 milya, ngunit darating pa ang mga reinforcements. Nasugatan ka. Kaunting sugat. May nangyari rin dito. Sinasaliksik nila ang pinagmulan ng mga antigong bagay, dahil ang ibinigay kong bagay sa iyo ay hindi kasalanan mo. Kailangan itong punan ang kakulangan. Anong kailangan mo? Isang pinagmulan na maiintindihan sa modernong panahon. Mas maganda sana kung isang lumang lungsod na matutuklasan. Yung lumang lungsod ay nasa tabi ng disyerto. Matagal nang natabunan. General, nakikipaglaban tayo sa palasyo. Ipapadala natin ang pinakamabilis. Sa Nanshanfu, ipapadala ang pinakamabilis. Maglagay ng monumento sa lupa, magtago ng mga gamit, mag-iwan ng mga dokumento. Ito ay para sa paggawa ng isang kasaysayang aklat para kay Shen Guniang. Para sa kanyang kaligtasan. Bigyan mo ako ng 7 araw. Nasugatan ka na ngayon. At nakikipaglaban ka pa rin. Nakaligtas ka na sa buhay ng 80,000 sa Shufang. Ngayon, panahon ko namang iligtas ka. Hindi matrace ang pagiging kolektor sa abroad. Hindi matrace, pero hindi ibig sabihin na hindi patuloy na sinusubaybayan. Kung may makakita nito sa hinaharap. Sabi ng general na may makakakita pagkatapos ng 2,000 taon. Nakalatag na ang lumang lungsod. Paano mo masisiguro na madidiskubre ito sa modernong panahon? Ipapadala ko ang mga karavan upang maghatid ng balita sa kanluran. Ipapadala sa mga huna mga ngalakal. Ipapadala sa mga opisyal ng kasaysayan. Basta may maiiwang tala sa kasaysayan. May mga pahiwatig kayo dyan. Walang tao sa kanlurang hangganan. Natagpuan ang mga guho ng sinaunang syudad ng Qianyan. Ang estilo ng mga nahukay na bagay ay tugma sa mga bagay sa tindahan mo. Sobrang swerte ni Xiao Shan dito. Kung itinatag ang sinaunang syudad na ito, maaaring maging buo ang lohika ng kanilang supply. Pagkawala sa ibang bansa, pagbabalik ng pribadong koleksyon sa auction. Sa teorya, may katwiran. Ititigil ba ang pagsisiyasat sa mga sapilitang hakbang? Ititigil ba ang pagsisiyasat sa mga sapilitang hakbang? Magpatuloy sa pag-file at pagmamasid. Nakatigil ang investigasyon ni Ginoong Shen. Imposible, peking balita ito. Ini-report mo ako. At dahil dyan, na-trending ang tindahan ko. Salamat, Luke Xiao. Salamat, Luke Xiao. Salamat, Luke Xiao. Sa pagitan natin, hindi na kailangang magpasalamat. Alam mo ba, binago mo ang aking kasalukuyan. Binago mo rin ang aking mundo. Naging kumikita na si Ginoong Shen ng Shen. Ang pag-book para sa Feng Lai ay naitala na hanggang sa susunod na buwan. Sumuko na ang 6 na bansa sa region. Maari nang itakda ang seremonya ng pag-akyat ng bagong emperador. Iwanan na ang mga detalye ng pag-akyat sa Ministry of Rights. Saan pupunta ang prinsipe? Luke Xiao, matutunan mo na ang buong mundo bukas. Kaya maaari ka nang makatulog ng mahimbing. Ha, hindi pa rin pwede. Bakit? May isang malaking bagay pang hindi pa nagagawa. Ginoo. Talagang hahanapin mo siya, masyadong malamig ang templo, napakalungkot ng buhay na ito. Pero iyon ay mga bagay na mangyayari pagkatapos ng libu-libong taon. Naghintay siya sa akin. Pupunta ako sa kanya. Ayaw kong maging Diyos mo. Ngayong gabi, nais mo ba? Nais ko. Ako na ang maghahanap sa'yo ngayon.